Ang simbahang sinodal ay simbahang nagmimisyon. Mga bagong direksyon at pagkakataon para sa misyon. Alam niyo po mula pa noong Second Plenary Council of the Philippines, natukoy na ng simbahang Katolika sa Pilipinas ang basic ecclesial communities bilang pinakamabisang paraan ng pagtataguyod ng isang simbahang nagmimisyon. Samahan po ninyo akong magnilay sa mga tinuturing kong 7 bagong mga direksyon at pagkakataon para sa pagtataguyod ng pagmimisyon sa isang simbahang sinodal. Ang question natin ay ganito: anong mga bagong direksyon at pagkakataon ang nabubuksan para sa pagmimisyon ng simbahan sa kasalukuyang panahon? Number 1, una sa lahat, ang mabigyan ng bagong direksyon ang mga tradisyonal na parokya natin mula sa mga parokyang nasa maintenance mode tungo sa parokyang nagmimisyon. Dahil naging karaniwang konsepto natin ng misyon ang missio ad gentes, yung mission na papalabas sa ibang mga bansa o pagmimisyon na sa mga hindi pa nakakarinig ng mabuting balita na nasa mga liblib na lugar, madalas tuloy nawawala sa loob natin na napakaraming mga tao na kailangan nating dalhan ng mabuting balita na hindi naman malayo sa atin. Baka nasa paligid lang natin, sa mga gilid-gilid, sa mga tinatawag na laylayan ng lipunan, lalo na ang mga taong parabang tinuturing na etsapuera sa mga modernong lipunan. Parabang nandyan, pero hindi kasali. Ang kasalukuyang mga parokya natin ay may malakas na tendency na mag-deteriorate sa pagiging mga institusyon na nalaos na o pagod na at parabang on maintenance mode na lang, ika nga. Alam niyo po sa dictionary, ang salitang parokyal, kahit sasabihin na may kinalaman sa parokya, ay nagkaroon na ng very negative meaning. Parochial in the sense of narrow-minded or exclusive. Yung tipong ang sineserbisyuhan ay mga datihan ng mga parokyano, yung sanay lang na pumasok ng simbahan, yung nakapaikot doon sa parokya, sa mga nakatira sa may palibot ng simbahan at nakaugalian na ang pagsisimba o pagpunta ng simbahan. Umaabot ang mga ito sa 10 hanggang 20% at best ng populasyon ng ating mga parokya sa Pilipinas. Pero yung nakararami ay wala sa loob. Nasa labas, nasa gilid-gilid, nasa mga malayo ang loob sa simbahan. Ang pagbaling ng atensyon ng simbahan sa kanila ay isa sa mga hamon sa ating mga parokya sa Pilipinas. Kaya nga, ang imbitasyon ni Pope Francis sa atin nung dalawin niya tayo noong year 2015 ay ang kusang loob na lumabas daw tayo para makaabot din ang mabuting balita sa mga nasa laylayan ng lipunan. Malakas na malakas ang naging dating sa atin ng mensaheng iyon ng Santo Papa. Ang tawag ni Pope Francis sa klase ng sakit na nagpapabansot o pumipigil sa pagbabagong direksyon tungo sa pagmimisyon ng ating mga parokya ay ang pagkahumaling daw sa sarili o pagkalulong sa sarili ng simbahan. Ang English word na ginamit niya ay self-referentiality. A church turned in on herself. Kapag nababawasan na ang clericalistic attitude ng kaparian, mas lalong lumalakas ang partisipasyon at pakikimisyon sa simbahan. Kaya may ibang mga parokya na nagbibigay na ng mas malawak at mas seryosong mga papel at gawain sa mga laiko na hindi lang mga papel na consultative, ika nga, katulad ng traditional functions ng ating mga councils, PPC, PFC, Chapel Pastoral Council, Chapel Finance Council at iba pa. Pero councils. At alam naman natin na ang definition ng council ay consultative body. Di nga ba ang PPC hindi pwedeng magpulong kung wala ang pare? Tandaan, kumukonsulta lang ang pare sa kanila. Pero sa mga mas abanting mga parokya na nagbibigay na ng executive roles and functions sa mga laiko,
hindi na sa pari lamang nakasalalay ang pakikilahok ng mga laiko. Kung ang mga planong pastoral ay aprobado na ng Parish Pastoral Council kasama ang parish priest, pwede nilang pagpulungan ang implementasyon ng mga plano kahit hindi nakasama ang parish priest. Kaya nga, sa mga tradisyonal na parokya, di ba dati, mandated organizations lang ang tawag natin sa mga grupo ng lay volunteers dahil ano man ang gagawin nila, kailangan mandated lang. Yun lang mandated by the parish priest. Katulad ng maglinis ng simbahan, maglaba ng kasulya, dumalaw sa mga may sakit, magpagpag ng alikabok sa mga upuan, etc. Pero sa mga parokyang oriented na sa layunin ng Second Plenary Council of the Philippines na renewed integral evangelization, mas involved na ang mga lay people sa mga pastoral assemblies, pati na sa pagtukoy sa mga pastoral na priorities ng parokya at pagpaplano ayon sa mga nasabing mga priorities, gayon din sa implementation, paglalaan ng pondo at evaluation ng mga plano. Akmang-akma ito sa panawagan ni Pope Francis para sa pagtataguyod sa isang simbahang mas sinodal sa ating mga parokya. Dumako tayo ngayon sa ikalawa, ang pagbubuo ng mga munting pamayanang Kristiyano na nagtataguyod ng basic human communities, BECs that promote BHCs, o mga pamayanang makatao at bukas din sa hindi karelihiyon. Isa sa mga malaking hamon sa pagbubuo ng mga BEC sa mga urban poor areas ng aming diocese ay ang lumalakas na individualismo sa mga maralitang tagalungsod. Karaniwan na rin kahit sa mga urban poor ang magkanya-kanya na manatili silang parabang estranghero sa isa't isa kahit magkakapit-bahay, kahit magkakalapit, hindi magkakakilala. Iba kasi ang takbo ng buhay sa syudad. Napaka-busy nila sa hanap buhay. Kailangan makaraos dahil survival mode sila. Sa buhay syudad, marami sa kanila hindi lang isa ang trabaho at madalas palipat-lipat sila hanggat maaari malapit sa pagtatrabahuan o kung saan mura ang renta ng tirahan. Ang isa pang nagiging dahilan ay ang pagiging dayuhan sa usapin ng kultura sa mga bagong pamayanan at sa mga barangay kung saan sila nakikipanirahan. Hindi ganoon kadali na makipag-integrate sila sa mga kapwa residente, kahit kapwa Pilipino, dahil may pagkakaiba ng pinagmulan, kinalakihan, kaugalian, salita, kalagayan at maraming iba pa. Para ba silang mga halaman na binunot mula sa kanilang mga lupang tinubuan, mga baryo, barangay, isla, probinsya o ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang common denominator lang nila ay ang pagiging maralita para makipagkaisang diwa sa mga bagong kapitbahay o mga bagong kabarangay. Kasama na rin ang pagkakaiba ng sekta, kuminsan, o relihiyon na kinabibilangan, gayon din ng antas ng pagkakasangkot sa mga naturang sekta at relihiyon. Kasi kahit may ibang relihiyon, kuminsan hindi rin sila practicing. Kuminsan kahit sa ibang mga kapwa Katoliko ay parang malayo ang loob nila dahil sa kani-kaniyang mga nakagisnan na kaugalian. Marami nga sa kanila kahit Katoliko ay parang kakaunti lang ang exposure sa Catholic faith. Sila yung mga tipong mas komportable sa mga popular religious practices, katulad ng mga devotions sa mga santo at paniniwala sa mga maligno, aswang, pamahiin, at iba pa. Mga binyagang Katoliko baga, pero meron silang sariling paraan ng pagsamba sa kani-kanilang mga tahanan na laging may altar para sa mga paboritong santo, madalang lang sa kanilang masanay magbasa ng Biblia at makilahok sa gawain ng Santa Iglesia. Ang ating mga BEC ay hindi pa siguro natin matuturing ang mga ecclesial communities or even Christian communities kung hindi pa sila nasasanay na makipamuhay at magtaguyod ng mga
communities na bukas din sa mga hindi Katoliko o hindi karelihiyon. Kung ang objective talaga ng BEC ang maging tagapagtaguyod ng pagbabago sa ating lipunan, o di ba dapat lang na sila'y matuto rin na magtaguyod ng basic human communities? Ibig sabihin hindi limitado ang pakikilahok sa kapwa Katoliko lamang, lalo na kung hindi pa bukas sa mga taong iba ang kanilang mga paniniwala sa kanila pagdating sa usapin ng relihiyon. Ang mga BEC na medyo ugaling Katolikong sarado ay mauuwi din sa parokyalismo na hindi pa rin handang lumabas sa sarili. Lagi ang hamon ni Pope Francis lumabas sa sarili. Ganyan ang madalas maging kalakaran sa mga parokyang tumatanda na at pagod na. Magpapaikot na lang sa nakasanayan, paulit-ulit na lang. More of the same. Hindi na sila magiging instrumentong tagapagbago, maging sa simbahan o sa lipunan. Alam niyo po, sa usaping ito, malaki ang naiambag ni Pope Francis doon sa isinulat niya na encyclical entitled Fratelli Tutti, Lahat Kapatid. Madalas nating marinig sa Santo Papa ang paghimok niya sa mga Katoliko na maging tagapagtaguyod ng tinatawag niyang solidarity at social friendship, panlipunan na pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan. Ano pa nga ba ang mas mabisang paraan ng pagtataguyod ng ganitong diwa kaysa dun sa pagtutok sa mga ipinagwawalang bahala o mga hindi pinahahalagahan sa ating lipunan? Sino pa ang mas nasa posisyon na manguna sa pagdidisenyo ng mga mas mabuti at mas makataong lipunan, kundi yung mismong mga isinasantabi sa lumang sistema? Dumako na po tayo ngayon sa pangatlo. Mula sa mga simbahang tumatanggap ng misyonero o mini-misyonan tungo sa simbahang misyonero o simbahang nakikimisyon. Alam niyo po, bukod sa maraming mga Pilipinong miyembro ng mga misyonerong kongregasyon ng mga relihiyoso at ngayon ay napapadala na sa ibang mga bansa, pati na yung mga bansa sa Europa, Amerika, Australia, New Zealand, sa mga dating Katoliko pero nanlamig na sa pananampalatayang Kristiyano, importante ho na kilalanin din natin ang kontribusyon ng mga milyon-milyong mga Katolikong migrante, mga OFW, na napapadpad sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Sila ang nakapagbubukas ng mga bagong sitwasyon ng pagmimisyon ad gentes. Pabiro pa nga silang tinawag ni Pope Francis na smugglers of the faith o contrabandistas de la fe noong pinagmisa niya ang mga Pilipino sa Roma sa okasyon ng 500th Year of Christianity. Kung dati-rati ang mga kilala nating misyon ay pinangungunahan ng mga misyonerong kongregasyon ng mga relihiyoso, ngayon sa mga OFWs marami na rin ang mga Pilipinong Katoliko at laiko na sumasabak sa gawain ng pagmimisyon kahit hindi naman yun ang pangunahing layunin ng kanilang pangingibang bansa bilang mga migrante o OFWs. Marami nga sa kanila ay nagiging yung tinatawag kong accidental missionaries sa mga bansa kung saan sila napapadpad. Ang mismong tahimik na presence nila at paglilingkod sa mga bansang pinagtatrabahuan nila ay nagiging isang malakas na anyo ng patotoo sa mabuting balita. Evangelizing without even attempting to do it. Walang pinagkaiba ang mga Hudyo sa diaspora sa ating mga OFWs. Sa una, sapat na sa kanila kahit makasamba lang sila sa mga sinagoga sa diaspora kasama ang kanilang mga kapwa Hudyo. Pero sa katagalan, nabuksan ang kamalayan nila sa udyok na magmisyon, ang magpatotoo o maging ilaw sa mga bansa, light to the nations, upang ang kaligtasan daw ay maipaabot din sa kadulu-duluan ng daigdig. Mababasa po ito sa Isaiah chapter 49,
verses 1 to 6. Isa sa mga hamon sa mga parokyang pinanggagalingan ng mga OFWs ay ang mulat at kusang paghahanda para sa mga Katolikong kababayan na nag-a-abroad upang sila ay maging epektibong mga saksi o patutuo ng Ebanghelyo kahit sa pamamagitan lang ng kanilang pamamalagi sa abroad. Ganito ang sinabi ni Pope Francis sa mga migranteng Pilipinong Katoliko na nagkatipon sa Rome at nagdiwang ng 500th year of Christianity kasama si Cardinal Chito Tagle. Hinimok niya sila na magpursige daw sa gawain ng pagsaksi sa mabuting balita. At sinabi pa niya, ang tinanggap niyong pahayag ng pananampalatayang Kristiyano ay laging kailangan maihatid din sa ibang tao. Pinaliwanag din niya kung paanong ito ay nagagawa sa mas konkretong paraan sa pamamagitan ng ating pagkalinga sa mga sugatan at sa mga nasa laylayan ng buhay. Pinalakas ni Pope Francis ang loob ng mga OFWs nang sabihin niya sa kanila, tinanggap ninyo ang kagalakang hatid ng Ebanghelyo at kapansin-pansin ito sa inyo, sa inyong mga mata, sa inyong mga mukha, sa inyong mga awit, mga panalangin at pagsamba. Nakikita rin ito sa tuwa na hatid ninyo kahit sa pamamagitan lang ng pagsasabuhay ninyo ng inyong pananampalataya sa ibang mga bansa. Sabi ko nga, tinawag silang mga kontrabandista de la fe, ang mga OFWs natin, dahil saan man daw sila magtrabaho, parang nagtatanim din sila ng mga binhi ng pananampalataya. Ang tahimik at masipag na pamamalagi daw nila ay matinding witnessing o patutuo ng pananampalataya sa pamamagitan ng humble, silent, patago pero lakas loob at matyaga na presensya. Ang regalong ito ng ating mga migranteng Katolikong Pilipino, lalo na ng mga OFWs na nagiging mga bagong misyonero, ay sabay na hamon din. Regalo walang duda dahil naghahatid sila ng bagong buhay at sigla sa mga dating Katolikong mga bansa na nanlamig na at hindi na nagsisimba. Sila rin ang kumakatawan sa simbahan ng mga maralita dahil karamihan sa kanila ay galing sa mga sektor ng mga maralita sa lipunang Pilipino na napilitang mag-abroad dahil sa marubdob na pangangailangan na makapaghanap buhay alang-alang sa kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Madalas dala-dala din nila ang mga popular religious practices na typical sa mga Katolikong Pinoy. Kaya lumalaganap din ang mga ito sa ibang mga bansa tulad ng mga debosyon sa Santo Niño, Nazareno, Simbang Gabi, Pabasa, Peña Francia, Our Lady of Perpetual Help, etc. Sabi ho ng isang estudyanteng nag-doctorate ng theology sa ibang bansa, ang mga OFWs daw ay sabay na mga may regalong baon at mga bagahing bitbit na dala-dala bilang mga estranghero sa mga bansa kung saan sila napadpad. Ang pagmimisyon ng ating mga OFWs ay hamon din ayon kay Pope Francis dahil kadalasan ang mga Katolikong OFW ay wala man lamang preparasyon para gumampan ng papel ng pagmimisyon. Kaya isa sa mga pangarap ko bilang bishop ng aking diocese ay ang mapag-igihan pa ang formation ng mga lay people sa pananampalatayang Kristiyano kahit sa pamamagitan ng mga BECs sa mga urban poor areas dahil marami sa mga tipong magiging OFWs na nagiging accidental missionaries ay galing naman talaga sa kanila. At dumako na po tayo ngayon sa pang-apat. Mga bagong paraan ng pagmimisyon sa mga katutubo. At ito ang pagtatalaban ng mga kultura. Tinuturuan din tayo ng bagong sitwasyon ng pagmimisyon sa mundong post-kolonyal at post-conciliar na magbago rin ang pananaw tungkol sa gawain ng ebanghelisasyon. Bago isipin ng misyonero na ang kanyang gawain ay dalhin ng Diyos sa mga hindi Kristiyano,
mahalagang matutunan muna niya na hanapin ang Diyos na naroon na sa piling nila. Bukod tanging sa matabang lupa ng mabuting kalooban, pwedeng tumubo ang mga binhi ng mabuting balita. Di nga ba sinasabi yon sa unang kantang Pasko, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Kung dati-rati bukang bibig natin, enculturation, na para bang ang faith ay dinadala sa mga bagong kalagayan na walang pinaglagyan, ngayon natutuklasan na natin ang mas epektibong paraan ng pagmimisyon sa pamamagitan ng intercultural dialogue o pagtatalaban ng mga katutubong mga kulturang nagbigay ng anyo sa pananampalataya. Ang dialogue of cultures, ang dialogue ng kultura ay nakapagpapayaman hindi lang sa dinadalhan ng mabuting balita, kundi pati na rin sa mga nagdadala nito. Ang uri ng pananampalatayang Kristiyano na tumubo sa lupa ng kulturang Pilipino ay bunga ng mahabang proseso ng pagsasalubungan ng mga kultura ng katutubo at ng kulturang pinagmumulan ng banyagang misyonero na nagdala ng pananampalatayang Kristiyano sa kanila. Nagugat ito sa katutubong kultura at diwa at umusbong upang maging isang klase ng pagpapahayag ng Kristiyanong pananampalataya na bukod tanging atin o nagiging sariling atin. Appropriation, ika nga sa English. Para bang nagkaroon ng bagong hugis at anyo o nagkakatawang tao sa bago at katutubong kamalayan. Ang makataong paraan ng ebanghelisasyon ay laging bukas sa pagtatagpuan at pakikipagkapwa na laging may respeto, may paggalang sa kulturang kinapapalooban ng bawat isa ang naghahatid at ang hahatdan. Magaganap lamang ang pag-usbong ng binhi ng mabuting balita sa matabang lupa ng mabubuting kalooban, ang pagkilala na ang estranghero ay maaaring maging isang kaibigan na sa pamamagitan ng kusang pagbubukasan ng mabuting kalooban, pwedeng magkakilalang magkabilang panig upang ang dating iba ay maging hindi na iba at ituturing na nakapwa. Na ang bawat kapwa-tao, anuman ang pinanggalingan kapag nagsumikap na magpakatao at makipagkapwa-tao, ay pwedeng lumabas ang likas na kakayahang magmahal, kumalinga at magmalasakit. Kaya nasabi ko sa simula na sa makataong paraan ng ebanghelisasyon, bago natin hangaring dalhin ang Diyos sa iba, dapat muna tayong magkaroon ng kababaang loob na matagpuan ng Diyos na nasa piling na nila. Bawat tao naman ay created in the image and likeness of God. Hindi ba? Bahagi nito ang paglalaan ng espasyo para makita ang pinagmumulan ng bawat isa, tama man o mali, sa kanilang sariling paraan. Ano pa ba ang paraan ng isang katutubo na maunawaan ang pinahahayag ng dayuhan, kundi ang tingin ito mula sa kanyang sariling karanasan o mula sa kanyang sariling abot-tanaw at katutubong kultura? Sa kalaunan, ang mabuting kalooban ay namumulat sa pagkakaiba nila ng dayuhan at kusang magsusumikap na isang tabi muna ang pansariling kuro-kuro para maintindihan yung dayuhan at ipaunawa naman niya ang sarili niya sa kanya. Ang paglalaan ng espasyo sa mensaheng dala ng dayuhan ang simula ng pagtanggap at sa kultura ng nasabing mensahe. Laging mayroong kaakibat na tendency dahil pwedeng sa tingin na nagpapahayag, mali yung pagtanggap o mali yung pag-unawa ng pinahahayagan. Maaaring ituring ito bilang kawalang galang o paglapastangan o taliwas sa ibig sabihin ng nagpapahayag. Hindi hubat ganito rin ang madalas nating reaksyon sa mga popular devotions o sa mga religious practices.
Ang ganitong mga pakikipagkapwa-kalooban o dialogue of cultures ang nagiging daan para sa pag-usbong ng mga bagong anyo ng pagtanggap at pagsasakultura ng pananampalataya. Ngayon ho, dumako na tayo sa panlima. Ang pag-usbong ng mga new ministries na relevant sa kasalukuyang kalagayang pastoral. Alam niyo ho, sa mga parokyang nananatili sa maintenance mode, walang magbago sa mga traditional ministries, lalo na ng mga na lay people. Sa totoo lang, malaking bagay na nga na sa kalagayan matapos ang Vatican II, nasasanay na tayo na gamitin ang salitang ministry para tukuyin ang iba't ibang uri ng paglilingkod na naiaambag ng mga lay people na nakikilahok na sa gawain ng simbahan. Dati-rati kasi, halos exclusive ang intindi natin sa ministry. Lagi may kinalaman sa mga paraan ng paglilingkod ng mga ordained people tulad ng bishops, priests, at deacons. Dati-rati, ang mas tanggap na salita para sa papel na ginagampanan ng mga volunteers na laiko ay apostolate. Well, basically pareho din naman. Pero bakit ba ayaw i-apply noon ang word ministry ng mga people? Ang karaniwang classification ng mga ministry sa organizational structure ng mga parokya ay ayon sa tatlong aspects ng mission ng Panginoong Hesukristo bilang priest, prophet, and king. Ang mga ministry na nakapaloob sa tatlong komisyon: worship and liturgy, education, lay formation, social service and development or social action. Parang mga kahon na naghihintay na mapunuan ng mga pangalan ng mga lay volunteers. Madalas mangyari na may mga lay people na naa-assign sa mga ministry na hindi naman talaga kailangan o ministries na hindi na relevant, mga mistulang dekorasyon na lang sa organizational chart. Maraming beses na ako nabigyan ng opportunity na may paliwanag sa mga volunteers na lay people sa mga parokya na ang pinagmumulan ng ministry ay mga gifts of the Holy Spirit, charisms, sa mga pamayanang Kristiyano sa pamamagitan ng mga miyembrong binyagan. Kahit kinikilala pa rin natin ang marami sa mga traditional na ministries na naging institusyon na sa ating simbahan, mahalaga pa rin na mahalaga ang patuloy na pagpapanibago ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga bagong mga kaloob, new gifts na kailangan ng simbahan sa konteksto ng nagbabagong panahon. Siyempre, habang nagbabagong panahon, nagbabago din ang mga pagtugon natin bunga ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito ang laman ng madalas nating dasalin sa Espiritu Santo, di ba? Fill the hearts of the faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. Ibig sabihin, kapag may mga bagong paraan ng paglilingkod na kailangan at mukhang wala pang mga ito sa community, dapat handa tayong tumugon sa pangangailangan sa udyok ng Espiritu na gagabay sa atin para tukuyin ang mga kaloob niya at lumikha ng mga bagong ministries para sa ikabubuti ng nakararami. Mangyayari lamang ito kung sensitive ang pamayanan sa mga galaw ng Espiritu. Halimbawa, noong kasagsagan ng giyera laban sa iligal na droga noong nakaraang administrasyon. Kami mismo sa diocese namin, naramdaman namin ang pangangailangan ng mga dumaranas ng mental health issues at nalululong sa droga. Bilang response, minabuti namin na maitatag ang bagong ministry na handang tumugon sa pangangailangan ng mga kapatid na nalululong sa droga at tinawag namin ito na Salubong, isang community-based drug rehabilitation program na nagbukas sa amin ng oportunidad na makituwang o makipag-partnership sa City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ng Local Government Unit of Caloocan. Pangunahin sa mga nag-involve
sa programang ito ang mga volunteers na nagsanay sa tinatawag na non-professional counseling, another ministry, bilang mga mental health workers na ang pangunahing gawain ay maglingkod bilang kaagapay. Kaya tinawag namin ang ministry na ito na kaagapay. Naging napakalaki din ng naitulong ng mga volunteers sa ministry ito sa mga balo at ulila, widows and orphans, na nagdanas ng matinding trauma sa pagkakapas lang ng kanilang mga kaanak at kapamilya sa pamamagitan ng EJK or extrajudicial killings. Ang panahon naman ng pandemya ay naging occasion din ng pagkakalikha ng mga bagong ministries na kinakailangan ng mga parishes noong panahon ng lockdown. Di nga ba, ang daming mga kabataan nag-volunteer na tumao sa mga SOCOM natin, Social Communications Ministry. Sa aming mga mission stations, naging napakalaking tulong ang mga lay volunteers na nagsilbing mga kuya at ate ng mga batang nag-aaral sa mga public schools na walang kakayahan na mag-online learning. Kasi online na lang yung pag-aaral noon. Naging daan din ang pandemya sa pagkakatatag ng healthcare ministry na naging katuwang ng mga mental health volunteers na nagbukas ng mga opportunities para psychological first aid sa mga dumaranas ng anxiety disorder at depression. Sa gawain naman ng social action or social service and development, nabuksan ang mga bagong ministries na may kinalaman sa pagkalinga sa mga batang lansangan, children in conflict with the law, o mga taong walang dokumento, mga Pilipino pero hindi rehistrado o walang birth certificate. Ministry din ho yun. Isa pang aspeto ng social action na umusbong sa mga parokya ay nakapaloob sa mga social action ministry at ito ay ang ecology ministry. Salamat sa inspirasyon ni Pope Francis at ng dokumentong Laudato Si. Dumami ang mga volunteers sa bagong ministry na ito na nagtataguyod ng mga advocacies ng simbahan para sa kapaligiran at kalikasan katulad ng Ecological Solid Waste Management Program. Mga programang nag-iingat sa mga watersheds natin, sa mga kagubatan, tubigan, pati na rin sa pagpapababa ng carbon footprints at pagsuporta sa malinis at renewable energy. Dumako tayo ngayon sa pang-anim. At ito ang lay empowerment sa pamamagitan ng mulat na pakikilahok sa pagpapabago sa lipunan, sa pamamagitan ng pagpractice laiko ng kani-kanilang mga propesyon bilang pakikilahok sa vocation and mission ng simbahan sa daigdig. Alam niyo po sa kalagayang post-colonial, malaki na ang ipagbabago ng ating pag-unawa tungkol sa mission sa simbahan. Kasi dati-rate, medyo pag sinabing mission, parang pangungumberte o proselytismo. Tungo sa ang dating approach natin ngayon nagbago na tungo sa renewed evangelization na nakatuon sa the whole human being. Hindi lang siya about the spiritual aspect. Ito na ang naging direksyon ng PCP2. Tinatawag tuloy nating renewed integral evangelization. Hindi na katulad ng dati. Ang mission ngayon hindi nagawain lamang ng mga members of mga congregations ng mga missionary religious. Ang mission ay bahagi na ng pagiging simbahan mismo. Hindi nga tayo sambayanan ng mga alagad at sugo kung hindi pa tayo nakikilahok sa gawain at misyon ng simbahan. Ito ang tinatawag nating konsepto ng simbahang nagmimisyon. Hindi na monopoly ng mga ordained ministers at mga religious ang mission. Ito'y gawain ng buong simbahan, lalo na ng nakararami ng mga lay people. Kasi ang majority of our lay people, hindi pa talaga involved sa mission. Bukang bibig lang natin ang lay empowerment. Pero madalas iniiwasan nating harapin na ang root
source, ang ugat na pinanggagalingan ng kawalan ng partisipasyon ng mga lay people ay ang clericalismo. Bukang bibig natin ang participatory church kahit alam natin na nananatiling mababa ang level of involvement o participation ng ating mga lay people sa mission ng simbahan at ng lipunan. Ang mission ay laging natutuon baga sa paglilingkod sa simbahan. Ang tawag diyan ay ad intra. Ad intra ang direction. Kaya laging paalala ni Pope Francis, ang simbahan ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Nabubuhay siya para sa daigdig, para sa lipunan. Hindi ba sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "You are the salt of the earth. You are the light of the world." Kaya mahalagang itanong, may impact ba tayo sa lipunan? Ang direksyon ng simbahan, laging papalabas sa sarili. At ito ang pinakakadiin-diin ni Pope Francis, ad extra, going outwards. Ang maglingkod sa lipunan bilang bahagi ng simbahang tagapaglingkod, kumikilos para sa pagpapanibago ng lipunan, batay sa mga prinsipyo ng Ebanghelyo at mga social teachings of the Church. Hindi naman kailangan kasi na ang lahat ng laiko ay makilahok sa paglilingkod sa simbahan. Mas malaking gawain ang paglilingkod sa lipunan bilang kabahagi ng simbahang naglilingkod. Paano natin mahihimok ang mga lay people na maging effective witnesses sa kani-kanilang mga gawain sa mundo? Sa larangan ng politika, economy, science, technology, communication, culture, arts, ecology, at iba pa. Isang importanteng aspect ng bagong sitwasyon ng mission ang pagtataguyod ng mga renewal movements o mga ecclesial movements batay sa propesyon. Mga Catholic Lawyers Guild, mga healthcare professionals, mental health workers, accountants, businessmen, educators, builders, Catholic labor leaders, farmers, entrepreneurs, etc. Kasama na rito ang adhikain na ma-evangelize din natin ang politics. Magtaguyod ng mga bagong anyo ng involvement in politics, batay sa principle of the common good at ayon sa social teachings of the Church. Mga good developments na nangyari nung previous election ay ang pagbubuo ng mga circles of collective discernment na layunin ang mag-build ng consensus at magabayan ang mga mamamayan sa pagboto ayon sa informed conscience. At ngayon, dumako na tayo sa last point, number 7, ang mga bagong larangan ng misyon na binuksan ng pandemya. Marami hong binuksan na bagong mga larangan ng misyon ang pandemya. Tumimo sa kamalayan ng marami ang matinding salot na pwedeng ikamatay ng marami dulot ng simpleng viral mutation. Lumakas ang ating malasakit sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Natuto ang mga parokya na gumamit ng digital technology para maabot ang mga tao noong panahon ng mga lockdown sa pamamagitan, for example, ng online live streaming ng mga masses, mga Zoom meetings para sa mga gawaing pamparokya, at paggamit ng social media platforms. Merong sumikat noon na meme, sabi daw ng demonyo, "I have succeeded in closing down your churches. Ha ha ha." At ang sagot daw ni Jesus ay, "Oh, but I have succeeded in opening a church in every home." Ngayon, pati ang mga dating nalayo na ang kalooban sa simbahan, nagkakaroon ng bagong access. Kahit tinatawag pa natin itong virtual. Because of the digital continent, it's a new space for evangelization. Nasa atin talaga kung paano natin gagamitin ang technology. Merong mga bagong pintuan at bintana na nabubuksan. Marami ang bumalik sa pagsisimba, sa pananalangin, sa pagbasa ng Biblia at pagsasaayos na muli ng buhay, sa pagpapahalaga sa buhay, sa pamilya at muling pagtuklas
sa importansya ng pananampalataya at spirituality para sa kalusugan di lang ng katawan, kundi kalusugan din ng isip at ng kaluluwa. Conclusion. Ang pagtukoy sa mga bagong oportunidad para sa misyon ay paghahanap din ng matabang lupa para sa gawain ng paghahasik ng mga binhi ng mabuting balita. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Bishop Ambo David, Obispo ng Diocese of Caloocan at Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Salamat po sa pakikinig.